nagsalita na itong si Alice Guo kung saan, 'di ba? Kung saan ay binoljak niya actually. Nagbigay siya ng statement laban dito kay Ontiveros. Dahil sinasabi ni Ontiveros, wala daw siyang nakita na blank entries doon sa buy scam nila. So, syempre, kanya-kanyang depensa, kanya-kanyang palusot. Alam naman natin kung sino ang involved, Senate President, lahat halos dyan na mga tiwali sa Senado, sa Kongreso, lalo na sa Committee on Appropriations. Si Bangag, si Lisa Tanas, sila yan. Okay? Kaya nga dapat sabi ko pumantay na ang paa ng mga yan. But anyway, ang sabi ni Alice Go kay Riza Tanas. Bagay din naman sa kanya ang Riza Tanas. Ang sabi ni Alice Go, with all due respect, Senator Risa Ontiveros, I hope you will do the same investigation like what you did to me on the controversial BICAM GAA blank entries para ma-justify na talagang pro-Filipino ka. Pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan dyan. Sa akin, issue ng citizenship ko lang po at mga alleged connections sa Pogo, pero halos balatan niyo ako ng juhay sa Senado na parang nagnakaw ako ng pera sa gobyerno. Ngayon niyo po ipakita ang tapang niyo at patunayan niyo hindi kayo kasabwat ng gobyerno ni Bangag-Bangag Marcos. Okay, BBM daw eh. Di ni Bangag-Bangag Marcos sa maanumalyang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Karapatan ng bawat Pilipino na malaman ng katotohanan dahil pera at buwis ng taong bayan ang ninakaw nila. Manindigan po kayo sa kasinungalingan. Di po ba sa inyo nang galing yan? Galit kayo sa sinungaling. Yon. Kaya naman talagang sampal dito sa mga Jotang Ginemes sa Huwad Committee at sa Senado. But we all know, mga palangging, alam natin talagang ang gobyerno ni Bangag ang tina-target ay yung gusto nilang katargetin, katulad mo, katulad ko, katulad ni Pangulong Duterte, ni Inday Sara, at magkakasabwat sila. Kasabwat ng makaliwang grupo, magkasabwat ng mga kawatan. Ngayon, recently, dadako na ako dito kay Jed Mabilog na kung saan ang ginawa ng bangag na gobyerno ay binigyan ng executive clemency. Okay? Tignan natin, alam nyo, ang bobo talaga ng presidential communications, even sa kanilang reporting, malakas maka-fake news. Bakit kamo? Mamaya pakita natin pala. Dahil ang kanilang mga reporters o kanilang pagsusulat, mga bangag din. Yung instead of mabilog ang isulat nila, ang sinulat nila magalong. Mamaya pakita ko sa inyo. I don't know kung na-notice yan. Ngayon mga kababayan, mukhang gustong sundan ni Marcos Jr. ang yapak ni Biden na nagbigay ng pardon sa mga kamag-anak niya, sa anak niya, sa kanyang kapatid, sa kanyang mga in-laws ng preemptive pardon. Alam niyo yun, di ba? So, nung pag-alis bago umalis pala, ni President Biden, ni Lolo Biden yun, hindi na pala sa President, di ba, ni Lolo Giuliani, ay nako, in America, my God. Pinardon niya ang kanyang mga, pinardon ni Lolo Biden, yung mga hindi masyado active sa US politics. So, pinardon ni Lolo Biden yung kanyang mga kamag-anak. Ang tawag niya, ang tinatawag na preemptive pardon. Meaning to say, hindi pa nako-convict, hindi pa na-charge yung kanyang mga kamag-anak, wala pang malinaw na kaso, ay pinardon niya na. Mukhang gustong sundan nayapak yan ni Bangag. Pero actually, binasa-basa ko, ay legal pala yan sa Amerika, yung preemptive pardon. Kumbaga, hindi pa man nakakagawa ng kasalanan only in America, no? Kasi I think sa Pilipinas, hindi pwede palang mag-pardon o magbigay ng clemency, lalo na kung ikaw ay hindi ka pa na-charge o hindi ka pa nako-convict. Pero
Ngayon, mga kababayan, yan ang gusto yatang sundan na yapak ni Bangag, ang magpardon ng mga sangkot sa graft and corruption, na charge yung graft and corruption and plunder o kung ano pa. Mukhang nagsisimula na si Bangag. Pero si Bangag ay pinatawad, pinardon niya etong taong sangkot sa pagnakaw, hindi sangkot, charge. 'Di ba? Sa kapagnakaw sa kaban ng bayan. Hindi rin kasama dito sa batas ang pagbibigay ng executive clemency ang sangkot sa drug, trafficking, manufacturing, or anything na, hindi anything, anyone na involved sa pagpupulburon. 'Di ba? Kapag sangkot ka sa pulburon, manufacturing, trafficking, distribution, hindi ka dapat kabilang o mabigyan o hindi ka dapat mag-grant ng executive clemency. Malinaw yan. Basahin nyo lang ang batas ng Pilipinas at mag-a-agree ang mga palangga kong mga abogado dito. Pero, sabi ni pardon only if the plunderers return first the money with interest, which is impossible. Sabi ni, your game is a scam and shame. Yes, that's true. Wala pong pinagkaiba dito kay Erich Sylvester. Okay? Convicted yan sa criminal, criminal yan si Erwin Tulfo. Diba? O si Erich Sylvester Gonzales, convicted yung hayop na yan pero nakakatakbo. At diba? Idadagdag ko lang. Balikan natin. Okay. Diba? Yung sinabi ko sa inyo na si Erwin Tulfo na ngayon naglalakihan ng kanyang billboard, multi-million, hindi ko alam kung saan na naman galing ang mga nilang billboard, punuin nila halos ang Pilipinas. Diyan pa lang kay Erich Sylvester na yan, dapat nga yan ma-disqualified yan dahil mismo ang Kongreso ay may hawak na papeles. Tignan natin kung masishare natin to. Okay? May hawak na dokumento na nagpapatunay na itong okay. Yan sa email natin. Alright, nakita niyo ba yan? Okay. Hindi, okay lang. Okay, here we go. Ayan yung in-email sa atin. Okay, income and net worth findings ni Erich Sylvester. Okay? Ngayon, mga kababayan, kaya ko pinapakita yan sa inyo, wala yung pinagkaiba kay Mabilog. Nung siya ay na-charge dun sa binanggit ng bugok na presidential communications kanina, wala yung pinagkaiba sa income and net worth findings ni Erich Sylvester. Nakita ninyo? Subject officials, ang ibig sabihin ng subject officials, si Erich Sylvester yan. Net worth rose from 160,423,685 pesos in December 2018 to 224,591,642 in December 2021, or a net increase of 64 million per his submitted affidavit on assets, liabilities for the year 2018 to 2021. However, his cumulative professional income o after income tax per his submitted BIR, annual tax return for fiscal years 2018 to 2021, amounted only to 4,149,288,000.85, resulting in an unaccounted increase of 60 million. Yan, yung figure na yan. It is noted that his annual tax return for the year 2018 was filed on May 2019, or a month beyond 2019 deadline. Ayan o. Ayan o. Appointments review, nakita nyo ba yan? Republic of the Philippines. Ayan, kay ano yan? Hanggang dyan na lang muna tayo. So anyway, pinapakita ko lang sa inyo, in comparison, okay? Comparison dito kay Mabilog, na na-charge siya sa 9 million lang ngayon sa kanya maliit lang, 9 million, kumpara dito na hindi maipaliwanag ni Erich Sylvester, okay? Yung kanyang yaman, yung kanyang pera
nasaan nanggaling, saan ka nakakakita, may 200 million kang asset, ang i-declare mo lang sa BIR is 4 million. Paulit-ulit kong sinasabi ko sa inyo para hindi kayo magiging syunga. Yung mga nagpapaniwala sa mga tulfo, tangina, maawa kayo sa inyong mga sarili. Ano, mga